Bago pa man mangyari ang insidente, abala ang mga siyentipiko at astronomiko sa pag-aaral ng paggalaw ng isang meteorite na dumaraan sa kalangitan ng Earth. Ngunit nang biglang magbago ang tinatahak nitong direksyon ay agad na naglabas ng malawakang babala ang alert system na nagsasabing isang napakalaking meteor mula sa kalawakan ang paparating at malapit nang bumagsak sa CTZ. Pagkatapos ng babala, agad na ipinadala ang isang paunawa sa lahat ng Class S heroes na nasa lugar upang maghanda ng tugon sa paparating na banta. Ngunit iilan lamang sa mga pinakamataas na ranggo ang dumating, at iyon ay si Nabang at Genos lamang. Habang nasa branch office ay ipinabatid ni Bang kay Genos na naka-activate na ang mga protocol para sa paglikas sa lungsod dahil sa pagtama ng malaking meteor sa CTZ, at pagkatapos ay pinayuhan ito na umalis na kasama ang mga mahal sa buhay bago pa mahuli ang lahat. Gayunman, hindi umano kayang lisanin ni Bang ang lungsod dahil sa dangal ng kanyang pamilya at mga personal na dahilan. Tumalikod ito at bahagyang naglakad pero nang magpapakilala pa lang sana ng maayos si Bang ay bigla namang nawala si Genos, bagay na ipinagtaka ng matanda. Nang mga oras na iyon ay nagkaroon na ng matinding trapiko sa daan matapos marinig ng mga mamamayan ang tungkol sa emergency warning. Kasabay nyo na tumatalon naman si Genos sa bubungan ng mga gusali upang salubungin ang lokasyon ng pagbagsak ng meteor. Napansin nito ang ilang mga sibilyan na binalot na ng takot at kawalan ng pag-asa, at napag-isip-isip na huli na para sa paglikas sapagkat ang lakas ng pagbagsak ng meteor ay kayang wasakin ang maraming kalapit na lungsod. Pinagtibay pa ni Genos ang kanyang desisyon na subukan ang bagong prototype ng maisip na naninirahan din doon ang kanyang master, at hindi niya yun kayang iwan sa oras ng panganib. Pero walang ano-ano ay biglang dumating si Metal Knight upang subukan ang isang bagong sandata laban sa meteor, ngunit wala itong interes na makipagtulungan sa ibang bayani upang pigilan ang sakuna. Ngunit nabigo ang mga armas nito na pigilan ang meteor kaya't si Genos ang sumubok na humarap sa paparating na trahedya, subalit napatigil ito dahil sa takot na mabigo. Biglang dumating si Bang para payuhan at pawiin ang pag-aalinlangan ni Genos. Dahil doon ay ibinigay na ni Genos ang lahat ng meron siya, pero sa huli, matapos ang nabigong pagsubok upang pigilan ang pagbagsak ng meteor, dumating si Saitama sa huling 9 na segundo bago pa man tuluyang tumama ang meteor at winasak iyon gamit ang isang malakas na suntok. Bagamat napigilan ang meteor, ang epekto naman ng pagsabog ay nagpakalat ng mga tipak nito sa iba't ibang bahagi ng lungsod, na nagresulta sa pagkawala ng mga tirahan at ari-arian ng maraming mamamayan. Makalipas ang 3 araw, nang mapanood mula sa balita ang naging pinsala sa syudad ay nagsisi si Genos at sinabing dapat ay si Saitama na lang ang ipinatawag ng Hero Association, dahil kung ang dalawa umano ni Metal Knight ang nagtulungan ay baka sakaling nabawasan ang naging pinsala. Tumugon si Saitama at sinabing ayaw namang makipagtulungan ni Metal Knight kaya huwag yung alalahanin ni Genos, dahil ang mahalaga ay nabawasan nila ang pinsala at wala kahit isa ang namatay. Sumang-ayon si Genos at sinabi sa sarili na nawala ang momentum ng meteor dahil sa lakas ng suntok nito, pero lingid sa kaalaman ni Saitama na may ilang mga tao na siya ang sinisisi sa pinsalang inabot ng CTZ, at mas pinili na lang ni Genos na huwag na iyong sabihin dito. Pagkatapos ay nalipat ang usapan nila sa pagtaas ng kanilang ranggo, at laking gulat ni Saitama nang malaman na nalampasan niya ang daan-daang ranggo mula sa ika-342, ngayon ay nasa ika-5 na siya pagkatapos ng insidente. Para kay Genos, pwede nga umanong ilipat si Saitama sa Class A o Class S dahil sa ipinakita nito, sapagkat Dragon ang threat level ng araw na iyon. Napatanong si Saitama kay Genos kung ano ang ibig sabihin ng threat level ranking. Ipinaliwanag ng kanyang estudyante na karamihan sa mga bayani ay umaasa sa mga threat levels upang malaman kung kailan dapat tumulong. Ang Tiger ay banta na posibleng makaubos ng maraming buhay, ang Demon naman ay kayang mawasak o mapahinto ang pagkilos ng isang buong syudad, ang Dragon ay banta sa kaligtasan ng maraming lungsod, at ang God naman ay pwedeng magdulot ng pagkabure ng sangkatauhan. Ngunit pansin ni Genos na hindi na yun pinagtitingnan ni Saitama sapagkat kapag nagsitakbuhan na umano ang lahat ay tumutulong na kaagad ito. Lubos na naantig si Genos at buong puso nito isinulat at inalala ang mga salitang iyon ni Saitama. Nagpaalam na ang ating bida para lumabas. Habang nagpapatrolya sa wasak na lungsod ay biglang dumating si Tank Top Tiger na hindi matanggap ang pagkatalo, sabay tawag sa kanyang kapatid na si Tank Top Black Hole. Inisip ng magkapatid na nandaya si Saitama sa pagtaas bigla ng ranking nito kaya tinipon ni Black Hole ang isang galit na grupo ng mga mamamayan na sinisisi si Saitama sa pagkasira ng syudad, na tila nakakalimutan ng mga ito na kung hindi dahil sa pagpuksa ni Saitama sa meteor ay patay na sana silang lahat. Nang tangkain ng magkapatid na gawing pampublikong kahihiyan ang isang baguhan, biglang binaligtad ni Saitama ang sitwasyon gaya ng inaasahan ni Bang na lihim na nanunood.
Mabilis ding kumalat sa social media ang tungkol doon, bagay na nabasa naman ni Genos, kaya agad itong lumabas at pumunta sa kinaroroonan ng master niya. Kasunod yun ay lumapit na ang magkapatid kay Saitama para tapusin umano ang sumisira sa pangalan ng mga bayani, ngunit bago pa man makaatake ay pinatahimik na ni Saitama ang mga ito at sinabing wala siyang ginawang masama. Ipinahayag pa ng ating bida na ginagawa niya ang pagiging bayani dahil gusto niya at hindi para sa papuri ng iba. Dagdag pa nito na maaari siyang kamuhian ng lahat kung gusto ng mga ito, at wala siyang pakialam sa iniisip ng lahat. Lumapit si Genos sa kanyang master at niyaya na ito para umuwi. Habang naglalakad ay sinabi ni Genos na wala pa siyang nakikilalang ibang tao na kagaya nito, at kahit hindi umano ito pahalagahan ng ibang tao ay susunod pa rin siya rito, pero inisip ni Saitama na binobola lang siya ni Genos. Pagkalipas ng ilang araw, isang tagapaghatid ng mga balita ng mga Seafolk ang nag-anunsyo na aahon sila sa ibabaw ng lupa upang patayin ang lahat ng tao. Pauwi na noon si Saitama galing sa pamimili ng madaanan niya ang mensahero at agad niya iyong sinuntok. Nahuli naman sa eksena si Muman Rider at ang nadatnan na lang nito ay ang wasak na katawan ng nilalang, habang naririnig ang mga tao na pinag-uusapan si Saitama. Pagka-uwi ay tiningnan ni Muman Rider si Saitama sa internet at doon nito nakita na makapangyarihan iyon, ngunit hati ang opinyon ng mga tao tungkol dito. Kinabukasan sa baybayin, ilang malalaking halimaw mula sa Seafolk ang biglang lumitaw mula sa dagat at nagbanta sa City J, pero agad ang mga iyong hinarap ng Class A na bayani na si Stinger gamit ang makapangyarihang sand at ang bamboo shoot nito. Habang nagpapatuyo naman si Genos ng mga pinggan gamit ang built-in na kagamitan ay sinabi nito sa kanyang master na mula sa pagiging rank 5 ay rank 2 na iyon sa Class C, kaya konti na lang at mapupunta na si Saitama sa Class B kung saan wala ng weekly quota. Habang nag-uusap ang dalawa ay may biglang tumawag kay Genos kaya nanood na lang si Saitama ng balita tungkol sa laban ni Stinger sa mga Seafolk. Ayon sa mamamahayag, nangangailangan na umano ng tulong si Stinger dahil unti-unti na iyong nanghihina, at isa pa ay nasa threat level Tiger na ang sitwasyon. Sa gitna ng labanan, tinalo ni Stinger ang huling 4 na Seafolk gamit ang kanyang gigantic drill na atake, ngunit kalaunan ay natalo rin ito ng Sea King, ang pinuno ng mga Seafolk. Sabay na umalis sina Saitama at Genos upang harapin ang panganib, pero hindi nagtagal ay humiwalay si Genos kay Saitama upang alamin ang kinaroroonan ng mga Seafolks, sapagkat hindi nito mas agap ang presensya ng mga iyon. Kasabay ng pangyayaring iyon ay kumikilos na rin si Muman Rider, ngunit habang inaalam ang lokasyon ay bigla itong sinabihan ng ibang mga hero na mas mabuti pang huwag nang tumuloy, pero kahit ganoon ay dumiretso pa rin si Muman Rider. Iba't ibang malalakas na tao ang sumubok na harapin ang Sea King ngunit lahat ay nabigo kabilang na sina Lightning Max, Puri-Puri Prisoner, at si Sonic. Nakipaglaban si Sonic sa Sea King at nagtabla sila, ngunit nang nabasa ng ulan ang Sea King dahilan para lumitaw ang tunay na anyo nito kaya napilitan si Sonic na umatras. Samantala, sa daan ay nagkita sina Saitama at Muman Rider habang papunta ang mga ito sa lugar ng labanan, kaya nagkasundo ang dalawa na sabay hanapin ang Seafolks na umatake sa City J. Maya-maya pa ay mamamataan naman si Sonic na tumatalon sa mga building para tumakas dahil wala ng epekto kay Sea King ang mga pag-atake nito, kaya kailangan muna umano nitong umatras at maghanap ng sandata. Ngunit sa pagtalon mula sa isang building ay biglang lumitaw si Sea King na agad na sumakmal kay Sonic. Pero nakatakas pala ito at tanging ang mga damit lang nito ang nasa kamay ni Sea King sabay talon papalayo. Sa paglupag sa lupa ay nagkita naman ang dalawang ito ni Genos. Dahil batid ni Sonic na isang bayani si Genos ay pinayuhan niya ito at sinabing kung hinahanap nito ang Sea King ay kalimutan na nito iyon, dahil kahit magtulong-tulong pa umano ang lahat ng hero ay hindi yun matatalo. Dagdag pa ni Sonic na magaling lang naman umano ang mga hero pagdating sa pagpapanggap, pero kapag tunay na malakas na ang kaharap ay wala na ang mga iyong kayang protektahan. Pagkaalis ni Sonic ay nagtaka na lang si Genos kung sino iyon at kung bakit wala iyong suot na damit. Hindi nagtagal ay may nasagap si Genos na maraming buhay sa di kalayuan kaya pumasok sa isip nito ang evacuation center, kung saan naroon ang mga mamamayan. Ngunit, naramdaman din pala ng Sea King ang mga iyon kaya agad nitong binutas ang bubong ng evacuation center para makapasok. Doon ay hinarap ito ng 4 na bayani kabilang na si Snake, pero sa huli ay natalo rin lang ang mga iyon. Nakita ni Saitama ang tumatakbong si Sonic kaya sinubukan nito na sundan iyon, pero mabilis iyong nawala kaya bumalik na si Saitama. Pagbalik ay nakita nito ang naiwang cellphone ni Muman Rider at napansin na may tumatawag kaya sinagot niya iyon. Taga-Hero Association ang lalaking tumawag para sabihin na hindi akma sa kakayahan ni Muman Rider ang lakas ng Sea King kaya kailangan nilang bumuo ng isang panibagong grupo.
Tumugon ang ating bida dahilan para magtaka ang lalaki kung sino ang kausap niya, kaya nagpakilala ito na siya ang bayaning si Saitama. Kasabay ng pangyayaring iyon ay kinakalaban na ni Genos si Seeking, ngunit dahil sa taglay na pambihirang lakas ng halimaw ay walang nagawa si Genos. Nang mga oras na iyon naman ay naghihintay si Saitama sa pasya ng Hero Association kung gusto ba ng mga iyon na tumulong siya sa pakikipaglaban kay Seeking. Tiningnan muna ni Nabusho ang background ng ating bida, at saka napagdesisyonan na ipadala na si Saitama at iyon na umano ang pagkakataon para makita nila kung gaano iyon kalakas. Sa evacuation center, pilit na tumayo si Genos at sinabi sa mga tao na umalis na doon habang may oras pa, sapagkat hindi umano nito maipapangako na maipapanalo niya ang laban. Kahit putol na ang kanang braso ay lumaban pa rin si Genos para pigilan ang halimaw sa pag-atake sa mga tao. Sinunod-sunod niya ang pag-atake pero tila baliwala lang sa halimaw ang kanyang ginagawa, hanggang sa nagpakawala ito ng isang kumpol ng asido papunta sa isang batang babae. Hinarang yun ni Genos kaya natunaw ang kanyang katawan na halos ikamatay na niya. Sa mismong sandaling iyon, bago pa man tuluyang tapusin ng Seeking si Genos ay dumating si Muman Rider at nakipaglaban sa halimaw. Ngunit, mabilis itong natalo pero kahit ganoon ay hindi ito sumuko. Dahil doon, pinili ng mga tao na palakasin ang loob ni Muman Rider sa pamamagitan ng pagsasabi na kaya nitong talunin ang halimaw, pero sa huli ay wala ring naging epekto. Nang mawalan ng malay si Muman Rider ay nasalo ito ni Saitama, na siyang inatasan ng association na magbigay ng backup at dumating naman ito sa tamang oras. Ibinaba muna ni Saitama ang katawan ni Muman Rider at pagkatapos ay nakita nito ang Noi halos hindi na makagalaw na si Genos, kaya sinabi nito na sandali lang at dudurugin muna niya ang Shokoi na halimaw. Napikan ang Seeking sa sinabi ng ating bida kaya agad nitong sinuntok ang ulo ni Saitama pero hindi naman iyon nasaktan. Matapos makipagpalitan ng ilang salita sa Deep Seeking, agad itong tinalo ni Saitama gamit lamang ang isang suntok, kaya umani ang ating bida ng papuri mula sa mga taong bayan. Sa ibang bahagi naman ng bayan ay muling nagpakita si Sonic na may dalang mga armas, ngunit inakala nitong tumakas na ang Deep Seeking. Makalipas ang ilang araw, habang naglalakad pabalik sa kanilang apartment, nakatanggap sina Genos at Saitama ng mga sulat mula sa Hero Association. Natuwa si Saitama kaya dali-dali itong umuwi para makita kung may sulat na para sa kanya. Pawang mga papuri ang sulat na natanggap ni Genos, habang si Saitama naman ay nakatanggap ng isang mapanirang liham na tinawag siyang Manderaya. Sa nangyari kasi, matapos ang tagumpay ni Saitama na talunin ang halimaw, tuwang-tuwa ang mga tao dahil sa kanilang pagkakaligtas at humanga sa mabilis na pagkapanalo ni Saitama. Ngunit, may isa sa mga iyon na nagsimulang siraan ang ibang mga bayani at sinabing hindi naman siguro ganoon kalakas ang Deep Seeking kung natalo ito ng isang Class C hero sa isang suntok lang. Nang marinig iyon, tumawa lang si Saitama at minaliit ang kanyang tagumpay upang protektahan ang reputasyon ng ibang bayani. Sinabi nito na sinuwerte lang siya at madali lang ang laban para sa kanya dahil huli na siyang dumating sapagkat napahinan na ng ibang mga bayani ang halimaw. Pinayuhan pa ni Saitama ang mga tao na pahalagahan ang mga bayani na nasugatan o namatay, para patuloy siyang makinabang sa pagsusumikap ng mga iyon. Dahil doon ay nakumbinsi ang mga tao na paniwalaan na manluloko si Saitama, kaya pinasalamatan na ng mga ito ang mga bayaning nasawi sa laban at sinabing kung hindi nakipaglaban ang mga iyon ay baka kung napano na sila. Napasama man ang imahe ng kanyang master ay nagdesisyon si Genos na huwag nang makialam sa desisyon ni Saitama, ngunit nangako itong sa hinaharap ay makikialam siya kung sakaling mapahamak si Saitama nang dahil doon. Sa kasalukuyan, napansin ni Saitama na may isa pa siyang liham na ang nakasulat lang ay salamat. Pagkatapos ay nakakita pa ulit si Genos ng liham para kay Saitama, at iyon ay mula sa Hero Association. Sinabi sa sulat na ngayon ay rank 1 na siya sa Class C, at inimbitahan siyang makausap para sa promosyon sa Class B. Tinanggap naman iyon ni Saitama kaya ngayon ay rank 101 na siya sa Class B. Habang nasa trabaho si Amay Mask ay sinabi rito ni Busho na umangat ng ranggo si Saitama. Nung una ay tila walang pakialam si Amay Mask dahil dismayado ito sa naging trabaho ng mga A at S rank na bayani sa kaso ng Seeking. Ngunit nagbago ang pananaw nito nang malamang si Saitama pala ang talagang tumalo sa halimaw. Sa ospital naman kung saan nagpapagaling sina Lightning Max at Stinger ay biglang dumating si Puri Puri Prisoner dahil balak nyo na bigyan ng angel shots ang dalawa, kaya agad na tumakas ang mga ito at naiwan ang binabasang dyaryo. Napansin ni Puri Puri Prisoner ang nahulog na dyaryo at nainis ito dahil nakalagay doon na isa siyang S-rank failure. Kinagabihan naman, habang pauwi si Saitama dala ang balita ng kanyang promosyon, napahinto muna siya sa isang Oden shop dahil natakam siya sa amoy ng pagkain.
Doon niya nakita si Moomin Rider na nag-alok sa kanya na uminom para ipagdiwang ang kanyang promosyon. Inamin din ni Moomin Rider na siya ang nagpadala ng liham na may nakasulat na salamat, at siya na rin ang nagbayad ng hapunan ni Saitama.